Ano ba nangyari sa lakad nyo? Tumawag sa akin si Don Manolo. Galit na galit. Nalisgrasya raw ang kanyang mga gold bar. Pasensya na po, General. Hindi naman po namin alam na hindi pala nasusuhulan ng pulis na umahawak sa kaso eh. Isa pa, nakialam na naman. Baka nakakalimutan nyo. Wala kayo ngayon sa kanilalagyan nyo, kundi dahil sa akin. Mga wala kayong silbi. Lahat kayo'y umaasa ng kabuhayan sa akin. Bakit nakalusot pa rin ng pulis na yon? Nagiging inutil na yata kayo ngayon na. Marami akong ipinagawa sa inyo noon at nagawa naman ninyo ng maayos ang lahat. Alex, ipaliwanag mo sa akin, bakit nagkaroon ng bulilyaso sa ginawa niyong pagbabantay sa truck na may dala ng mga gold bars? Ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga kliyente na pinoprotektahan ko kung ang mga tauhan ko ay isang tambak na mga palpak? Kinlaro naman po namin ang lahat, General eh. Kung tutusin nga po, talagang walang kalusot-lusot ang gagamitin sana natin sa pagtatransport. Pero dahil sa pagmamarunong ng isang lalaking kumakalaban sa grupo natin, nagkandaletse-letse lahat. Marami sa mga tauhan natin ang namatay at may mga sibilyan pang nadamay. Sabihin mo, sino ba ang lalaking yon? Si Lito. Si Lito po, General. Lito. Puro na lamang si Lito. Sawang-sawa na ako sa pangalan ng hayop na yan. Napatay niyo ba? Hindi po, General eh. Buhay pa siya. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo na magiging maikli na ang buhay niya ngayon dahil sa atraso niya sa akin. Hindi sinasabi yan. Ginagawa yan, Alex. Matagal nang pinapasakit ni Lito ang ulo ko. Ayoko sa susunod, sumama pa siya sa panaginip ko. Trabahuhin niyo siya ng maayos. Iligpit at huwag na kayo mag-iiwan ng kahit na anong ebidensya. Sabihin mo mga tauhan natin na magbibigay ako ng pabuya sa sino mang makakapatay kay Lito. Bilisan niyo na. Gawin niyo na ng matahimik na ang isip ko. Anak ng putya, oh. Nakakainis talaga. Puro na lamang problema. Masusunod po, General. Teka, sandali lang. Yung pinapabantayan ko sa inyong pasugalan, mainit ang mga mata ng mga pulis doon. Timbrian mo si Kapitan na lumipat sa ibang pwesto. Ang gusto ko, hindi na ulit kayo papalpak. Opo, General. General, ano po pala ang plano niyo ngayon? Uuwi na po ba muna kayo sa mansyon? Hindi mo na ako uuwi. Kailangan ko pang hintayin na dumating ang mga kontrabando. Lalo na yung ipinagbabawal na gamot. Dating gabi, magpapain tayo ng mga tauhan natin para naman bumango-bango ang pangalan ko sa balita. Matagal-tagal na rin na hindi napapasama ang pangalan ko sa mga dyaryo. Para naman magmukhang totoo na ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang isang magiting na general. Tama po kayo. Ligtas pa rin po ang iniingatan yung pangalan, General. Sige po, tatawag na lamang po ako sa inyo. Ang may 50 taong gulang na si Cesar ay 3 taon nang magiting na general ng kapulisan. Dahil sa mga malalaking sindikatong kanyang nahuli at nabuwag nung siya ay gumaganap sa kanyang tungkulin. Mabagsik, malupit at walang patawad kung pumatay ng mga kawatan. Lahat ay natatakot na kalabanin siya dahil sa angking husay niya pagdating sa pakikipaglaban, lalo na sa paghawak niya ng baril. At ngayon ay may sarili na siyang grupo na ang husay ay katumbas ng SWAT ng Pilipinas na kung tawagin naman nila ay Batalyon Jungler. 5 beses din siyang nagkamit ng parangal bilang isang sharpshooter ng Pilipinas. Nakipagtagisan pa noon sa iba't ibang bansa para sa nasabing titulo. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, isa rin siyang protector syndicate. Milyon-milyon ang kinikita niya sa loob lamang ng 1 linggo. At dahil sa pagkakasilaw niya sa salapi, mas lalo siyang naging masama. Kaya hindi maiiwasan na marami na sa mga nagiging kalaban niya ang naghahangad na mapabagsak siya. Karamihan sa mga yon ay mga kabaro din niya
na mga halang din ang bituka na kayang magpakamatay para lamang mapatay siya. Pabagsak niyang ibinaba ang dyaryo nang mabasa niya ang balita tungkol sa pagkakakumpiska ng gold bars kahapon. Buwisit na balita na yan. Wala na ba itong katapusan? Hoy, ikaw, Isko. Tawagin mo nga si Alex. Sabihin mo na unahin mo ng patahimikan ng reporter na nag-uugnay sa pangalan ko. Gawan ka mo ng paraan. Pabihira na yan, oh. Tatanda ko nito ng maaga kapag laging problema na lamang ang nangyayari sa paligid ko. Dala ng matinding galit ay nilamukos niya ang hawak niyang dyaryo at itinapon sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Saka nagsindi ng kanyang sigarilyo at tiimbagang na napatitig sa labas ng bintana. Bigla niyang nahawakan ang kanyang kwintas na gawa sa asero. Bigay pa yon ng kanyang ama bago ito namatay sa kamay ng mga tulisan na umambush sa sinasakyan nito. Isang pulis at tapat sa serbisyo ang kanyang ama. Sa tuwing naaalala niya ang panahon na yon kung paano itong namatay sa harap niya, mas lalo niyang gustong maging isang masamang general. Dahil alam niya, nasa mga pulis mismo na kasama ng kanyang ama nagsimula ang lahat. At ang mga ito mismo ang nagpapatay sa kanyang ama. Kaya ang pagiging tapat sa serbisyo, katangahan lamang yun. Kita mo na, Tay, isa na akong general ngayon. Ganito dapat ang ginawa niyo dati. Di sana'y buhay pa kayo hanggang ngayon. Palagi niyang sinisisi ang kanyang ama sa nangyari dito. Dahil magmula nang mamatay ito, ay naghirap silang mabuti ng kanyang ina hanggang sa mamatay ang kanyang ina dahil sa gutom at sakit. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng pangangalaga sa mga taong hindi naman marunong magmahal ng anak. Hanggang sa matagpuan niya ang pulis na umampon sa kanya. Ito ang nagpamulat sa kanya ng ganitong gawain. Hanggang sa dumating rin ang araw na pinatay din ito ng kapwa-pulis nito na isang babae. Yun na rin ang naging dahilan kung bakit wala siyang seneryosong relasyon. Kapag gusto niya ng isang babae, ay pumupunta lang siya sa isang nightclub na sakop ng kanyang pinoproteksyonan. Napapangiti na lamang si Cesar kapag naaalala niya ang sarap ng buhay na tinatamasa niya ngayon. Maya-maya pa ay tumunog naman ang kanyang telepono at ang nasa kabilang linya ay si Alex. Hello po, General. Hawak na po namin si Lito. Ano pong gusto niyo gawin namin sa kanya? Magaling. Hindi talaga ako nagkamali sa iyo, Alex. Nasaan kayo ngayon? Hintayin niyo ako dyan. Ako mismo ang papatay sa inayupak na yan. Nandito po kami sa dating hideout, General. Hihintayin po namin kayo dito. Isko, sa hideout. Doon tayo. Bilisan mo. Mabilis na itinapo ni Cesar ang hawak niyang sigarilyo, saka isinarado ang bintana ng kanilang sasakyan. Saka naman binuhay ni Isko ang makina ng kanilang SUV. Kasunod ang kanyang mga tauhan na palaging nakabuntot sa kanilang sasakyan. Halos wala pang isang oras ay narating na nila ang kanilang hideout. Isang maliit na bahay na gawa sa bato at makaluma ang estilo ng lugar na pinagdalhan ng kanyang mga tauhan. Dito nila madalas ginagawa ang pagpaslang sa mga taong kumakalaban sa kanyang grupo. Malayo ito sa mga bahay at nasa gitna ng palaisdaan. Kahit na anong gawing pagsigaw ng kanilang mga nagiging bihag ay walang makakarinig dito. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang paa na diretso siya sa basement ng bahay. Tumambad sa kanyang paningin ang nanghihinang si Lito habang nakagapos ito sa bangko. Bumangon ang galit sa kanyang dibdib dahil sa ilang beses nitong pangingialam sa kanyang mga transaksyon. Sa wakas, nagkaharap din tayong dalawa, Lito. Kumusta? SPO4, Lito Sandoval. Ayop ka. Talagang di ako nagkamali.
Ikaw ang may pakana nito. Magbabayad ka sa akin. Kapag nakawala ko rito, lintik lang ang walang ganti. Ibubunyag ko sa lahat ang anumalyang pinaggagawa mo. Isa kang malaking kahihiyan, hayop ka. Anong kahihiyan ang pinagsasasabi mo? Para namang ang linis-linis ng gawain mo. Marami rin akong nalalaman sa'yo. Ang ipinagtataka ko lamang kung bakit mas gusto mong pinakikialaman ang buhay ko. Isa kang inggiterong pulis tagahaman. Nakakalimutan mo yata kung sino ang binabangga mo. Mamamatay ka rin sa mga kamay ko, hayop ka. Yun ang hindi ko kakalimutan, General. Yun ay kung mabubuhay ka pa, Lito. Marami na akong iniligpit na mga katulad mong hindi marunong makontento sa sariling kita. At pati ang diskarte ng iba ay pinakikialaman pa. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka naman ng pakinabang kapag namatay ka na eh. Bubusugin mo mga alaga kong buwaya. Yun ang nararapat sa mga taong may itim ang budhi na kagaya mo. Mas maitim ang budhi mo sa akin, General. Peking general na nagtatago sa maskara mo bilang isang santo. Yun pala, ay ginagamit mo lamang ang batas para sa pansarili mong kapakinabangan. Talaga palang matapang ka eh. Kung naiinggit ka sa diskarte ko, humanap ka na sa'yo. Hindi yung pinakikialaman mo pa ang mga negosyong nasasakupan ko. Siguro ay ikaw rin na may pakana sa pasugalan ko na natuntun ng mga pulis, ano? Sumagot ka. Hindi lang yan ang kaya kong gawin, General. Dahil pababagsakin talaga kita. Walang makakapagpabagsak sa akin, Lito. Isa akong general. Pader ako. At sino naman ang maniniwala sa'yo? Lumapit si Cesar sa harap ng lamesang kinauupuan ni Lito. Binunot niya ang paborito niyang patalim na palagi niyang inilalagay sa kanyang paa. Inilantad niya yon sa harapan ni Lito. Bakas sa mukha ng lalaki ang matinding takot. At kahit nakagapos ito, ay nagpupumilit pa rin itong makawala sa pagkakatali. Anong gagawin mo? Hayop ka talaga! Huwag kang matakot. Baka magkandaihi ka niya sa pantalon mo. Papatayin lang naman kita at ipapakain kita sa buwaya na nasa kabilang palaisdaan. Malinis ang ebidensya. Walang fingerprints at wala rin palatandaan na dito ka namatay. Dahil wala namang nakakita sa'yo nang kinuha ka ng mga tauhan ko eh. Malinis ang aking pangalan at mahusay ang aking mga tauhan. Madali na nilang magagawa ng paraan ang magiging dahilan ng pagkawala mo. Hindi ko dudungisan ang kamay ko sa isang katulad mo lamang. Alex, ikaw na ang bahala sa ungas na ito. Pahirapan na muna nyo bago nyo patayin. Bago umalis, ay pinagsususuntok na muna ni Cesar ang mukha ni Lito. Sabay talikod niya at kinindatan niya si Alex habang nakangiti ito. Sa kanya muling isinuksok ang kanyang patalim sa kanyang paa. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin! Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas mo, Lito. Ipagkakait mo ba ang mga laman loob mo sa mga buhaya? Habang naglalakad siya palabas ng bahay, ay naririnig pa rin niya ang malakas na sigaw ni Lito habang panay ang pagmumura. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na parang nagpapaalam siya rito. Pagbalik niya sa garahe, ay mabilis din na pinaandar ni Isko ang kanilang sasakyan, kasama ang kanyang tauhan na palaging nakasunod sa kanya. 2 motor ang nasa unahan ng kanyang sasakyan at 4 naman na van ang nasa hulihan ng kanilang SUV. Lahat yun ay punong-puno ng kanyang mga tauhan, habang ang mobile car naman ay naiwan kay Alex. Pagkalipas ng ilang oras, ay nakarating na siya sa kanyang mansyon. Pagdating niya roon, ay may mga pulis din na naghihintay sa kanya. Mataas ang respeto ng mga ito sa kanya, na ang iba ay wala pang alam sa kanyang mga lihim na gawain. Magaan ang kanyang pakiramdam
Dahil sa wakas ay nawala na rin ang tinik sa kanyang lalamunan. Pagkatapos maligo ay nahiga naman siya sa kanyang kama at kagad na nakatulog. Malaki ang tiwala niya kay Alex na magagawa nitong patayin si Lito. Kaya naman, malalim na agad ang kanyang tulog dahil sa maghapong paggala niya sa buong syudad ng Maynila. Laging ganun ang kanyang ginagawa at bihira lang siyang magpahinga. Kaya't kinabukasan, pagkagising niya ay naghanda naman siya papunta sa kanyang rest house sa Batangas. Bibisita muna siya sa presinto kahit hindi naman kailangan. Inaalam lang niya kung ano ang mga update sa bawat pasugalan na naka-line up para sa pagsasagawa ng mga raid kuno. May tao rin siya na taga-timbre sa kanya para maunahan niya ang mga pulis sa gagawing raid. Si Alex naman ang kanyang ginagamit para magawa ang pagpapasikat muli sa kanyang pangalan. Kaya naman, mula sa kanyang rest house ay sinusuri naman niya ang mga dumating na high-powered gun na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng bansa. Lahat ay dumadaan sa kanya bago i-deliver kay Don Manolo. Mukhang maganda ang pagkakagaya sa Magnum 357 na. Mahusay ang nakuha niyong bagong kliyente. Matutuwa na naman sa atin ang mga partners natin ito. O Alex, kumusta ang ipinagawa ko sa iyo kahapon? Malinis na ba ang basura? Malinis na po, General. Naibaw na po namin ang balahibo ng manok. Wala na pong ebidensya. Busog na busog po ang alaga po niyong buhaya. Magaling, magaling, magaling. Maaasahan ka talaga, Alex. May bonus ka sa akin. Manok ang tawag nila sa mga taong pinapatay nila. Yun ang kanilang palatandaan kapag tungkol sa pagpatay ang kanilang pinag-uusapan. Sunod naman na hinawakan ni Cesar ay ang bawal na gamot na nakalagay sa mga peking prutas. Tinikman niya yon bago ipinasa sa mga tauhan ng kanyang mga kliyente na si Don Manolo. Lahat ng negosyo ng matanda ay protektado niya. Kaya pagkatapos ng nangyari ngayon na hawak na niya ang lahat ng mga transaksyon ng matanda, mas lalong dadami ang perang papasok sa kanyang account. Kaya malapad ng ngiti ang kanyang pinakawalan bago niya iniwan ang kanyang mga tauhan sa rest house. Sa isa sa mga bahay sa Batangas, dumiretso si Cesar. Hindi siya nagsasama ng mga tauhan sa bahay na yon dahil siya lang ang nakakaalam sa lugar na yon. Dito siya pumupunta kapag nakakaramdam siya ng pagod sa kanyang trabaho. Siya na rin ang nagmaneho ng kanyang sasakyan. Pagkarating niya sa bahay na gawa sa bato, ay agad siyang bumaba ng sasakyan sa mismong garahe. Pagkasara sa kanyang sasakyan, ay naramdaman naman niya ang malakas na pagpalo ng matigas na bagay sa kanyang batok. Hindi siya kagad nawalan ng malay dahil kasama yon sa mga pinagdaanan niya nang siya ay sumabak sa matinding pagsasanay. Kaya naramdaman niya ang pagkapit ng dalawang lalaki sa kanyang tigkabila ang braso at pahila siyang dinala sa likod ng bahay. Batay sa mga anino na nakikita niya dahil sa liwanag ng ilaw galing sa poste, ay nasa 8 mga kalalakihan ang sapilitang nagsakay sa kanya sa nakaparadang van sa kabilang gilid ng kanyang bahay. Halatang alam na alam ng mga ito kung anong oras siya matsyempuhan. Makikita rin sa mga upos ng sigarilyo na nakakalat sa sementadong kalsada na matyaga siyang hinintay ng mga ito. Inihagis siya sa loob ng van bago pinukpok ang kanyang muka ng puluhan ng mahabang baril hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, pero nagising siya sa malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Naramdaman niya na nakagapos ang kanyang kamay sa upuang gawa sa kahoy. Ramdam din niya ang sandalan sa kanyang likod na may mga pako na tumutusok-tusok sa kanyang balat. Alam niyang nasa panganib ang buhay niya ng mga sandaling yon. Sinubukan niyang magpumiglas, pero sa dami ng tali na nakapalupot sa kanyang katawan,
imposibleng makawala pa siya. Habang ang mga halakhakan ng mga kalalakihang dumukot sa kanya ay tila nakakabingi na parabang inaapakan ang kanyang pagkalalaki. Mga hayop kayo! Sino kayo? Hindi niyo ba ako nakikilala? Pakawalan niyo ako rito! Kung hindi, pagsisisihan niyo ang ginawa niyo ito sa akin. Mas lalong lumakas ang tawanan. Hindi niya makita ang mga lalaking nagmamay-ari ng masasayang boses dahil nakapiring ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay may narinig siyang yabag ng paa papalapit sa kanyang upuan. Paika-ika ang lakad na parang may iniindang sakit sa paa. Bigla niyang naramdaman ang kamay ng lalaking nagtanggal sa kanyang piring at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala kung sino ang nasa kanyang harapan. Ikaw, hayop ka! Buhay ka pa! Siyempre, masamang damo ko eh. Ginamit ko ang utak ko para makatakas sa mga bobo mong tauhan. Pati ikaw, naisahan ko. Ni hindi mo nga nahalata na may tauhan ako sa mga tauhan mo. Siyempre, yung buhaya na pinaghagisan ng magaling mong tuta, ayun, pinakain ko lang naman ng granada. Sa'yo sana yun eh. Kaya lang, kulang pa ang pagpatay ko sa'yo para makabayad ka sa atraso mo sa akin. Siya nga pala, bago ko makalimutan, naalala mo ba sinabi ko na kapag nakatakas ako, lintik lang ang walang ganti. Kaya heto na, aanihin mo na ngayon ang ganti ko. Tumayo si Lito sa harapan ni Cesar. Nagsuot ito ng liabe sa kamay. Malalakas na suntok ang tumatama sa kanyang dibdib. Halos nahirapan siyang huminga dahil sa liabe na tumatama sa kanyang dibdib at muka. Maya-maya pa ay kinuha nito ang kalibre 45. Hinampas siya nito sa kanyang muka hanggang sa umagos ang dugo sa kanyang pisngi at labi. Idinura niya yon at matapang na sinalubong ang masamang tingin ng lalaki sa kanya. Talagang desidido si Lito na patayin siya. Ni hindi ito natatakot sa kung ano ang katayuan niya sa pulisya. Baka sa mga mata nito ang matinding galit. Ang totoo ay iniutos sa akin ng kabilang grupo ang pagpatay sa'yo. Masyado na malaki ang nawawala sa kanila dahil iba ang binibigyan mo ng proteksyon. Aagawin ko sa'yo ang lahat ng nasa'yo, pati na ang mga tauhan mo. Kung sa bagay, wala na rin namang silbi yun dahil hindi ka nasisikatan ng araw. Huwag kang magsalita ng tapos, Lito. Sana pala, ako na mismo ang pumatay sa iyong hayop ka. Dahil sa oras na makawala ko rito, hindi ko na hahayaang makawala ka pa. Wala nang sana-sana dahil wala ka ng pagkakataon para kumanti sa akin. Isa ka na ngayong inutil na general na nakabalandra sa sarili mong basura. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita rito papatayin eh. Dadaling ka namin sa lugar kung saan walang makakakilala sa'yo. Sa isang lugar na bihira ang tao at kinatatakutan ng mga tao na puntahan. Kumuha si Lito ng mahabang yantok at paulit-ulit na pinaghahampas sa ulo si Cesar. Ipinalagay niyang yun na ang kanyang katapusan dahil sa sakit na nararamdaman niya sa mga tama ng kahoy sa kanyang muka at ulo, hanggang sa tuluyan nang nawalan siya ng malay. Nang magkamalay siya, ay naramdaman niya ang pagsayad ng kanyang paa sa lupa. Habang kinakaladkad siya sa damuhan, kitang-kita niya rin ang pagpatak ng dugo sa lupa bago siya tuluyang binitiwan ng mga ito. Tahimik ang paligid na kahit hindi niya halos makita ang lugar dahil madilim, ay alam niyang nasa loob siya ng kagubatan. Dinig na dinig din niya ang ingay ng mga kuliglig na nasa palibot ng kanyang kinaroroonan, hanggang sa naramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan. Kasunod, ang pag-alingaw-ngaw ng malalakas na putok ng baril na tumama sa kanyang dibdib.
kasabay ng paghagis sa kanya sa bangin. Huling natandaan niya ay ang pagtama ng kanyang ulo sa matigas na bato bago tuluyang nagdilim ulit ang kanyang paningin. Nagising si Cesar sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Nakakunot ang kanyang noo dahil wala siyang maalala kung bakit siya nasa bahay na yon. Maya-maya pa ay narinig niya ang yabag ng paa papasok sa silid. Kaya't napabalikwas siya ng bangon at naghintay sa pagpasok ng may-ari ng yabag. Napasiksik siya sa dingding habang nagtataka sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Ipinagtaka niya rin ang mga benda sa kanyang katawan, maging sa kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang kamay na nahaplos niya ang kanyang ulo dahil sa matinding sakit. Masasakit din ang kanyang katawan na parang nanggaling siya sa matinding pambubugbog. Aba, mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sino kayo? At nasaan ako? Anong nangyari sa akin? Saglit lang. Isa-isa lang ang tanong. Ang mabuti pa inimin mo na muna itong salabat. Naggumanda ang pakiramdam mo kahit papano. Huwag kang matakot sa akin. Ligtas ka na sa tulong ng mga kasama ko. Kaya sige na, inimin mo na muna itong salabat. Baka tutulong to para gumanda ang iyong pakiramdam. Hindi ko iinimin yan. Sino ba kayo? At bakit may benda ang katawan ko? Pati ang ulo ko. Ano bang nangyari sa akin? Matagal siyang tinitigan ng matanda na parang sinusuri kung ano ang nangyayari sa kanya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid, pero wala talaga siyang maalala kung paano siyang nakarating sa lugar na yon. Idagdag pa ang alalahanin niya na maging ang dahilan ng mga benda sa kanyang katawan ay hindi niya rin alam kung saan niya nakuha. Sandali lang, Amang. Sigurado ka ba wala kang maalala sa mga nangyari sa'yo? Isipin mong mabuti dahil baka nalilito ka lamang sa dami kasi ng sugat na tinamo mo. Baka epekto lang yan ng lakas ng pagkakabagok mo sa bato. Halos nag-aagaw buhay ka nang makita kita. Naliligo ka sa sarili mong dugo. Abay, sino ka ba? Hindi ka kasi pamilyar sa akin at halatag hindi ka taga rito sa lugar na ito. Sino ko? Teka, sino nga ba ako? Diyos ko, bakit pati pangalan ko wala akong maalala? Anong gagawin ko? Halos sabunutan ni Cesar ang sarili niyang buhok dahil kahit na anong gawin niya ay ayaw gumana ng isip niya. Nalilito siya sa mga nangyayari at natatakot siya na baka may nagawa siyang kasalanan kaya pinaparusahan siya ng ganun. Naramdaman niya ang pagtayo ng matanda para sana mas lumapit sa kanya. Kaya lang, pinigilan niya ito dahil kahit ang matandang kausap niya ngayon ay hindi rin niya maalala kung sino. Nakuyom niya ang kanyang kamao habang nakatingin sa muka ng nag-aalalang matanda. Pilit na inaalala ni Cesar kung sino ba siya at kung ano ang pangalan niya. Pero habang iniisip niya yon, ay tumitindi naman ang pananakit ng kanyang ulo. Kaya naman, dahil sa sakit, ay napahawak siya ng maigpit sa kanyang ulo at napasigaw ng malakas. Ang sakit! Bakit ganun? Bakit wala akong maalala? Tatang, sabihin ho nyo, sino ho ba ako? Kilala nyo ho ba ako? Huwag mo na lamang piliting maalala kung sino ka, Amang. Baka mas lalo lamang makasama sa kalagayan mo yan. Huwag kang magmadali. Dahil siguro sa laki ng pinsalang natamo mo sa ulo, kaya pansamantala kang nawalan ng alaala. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil naniniwala kong hindi magtatagal, ay babalik din ang alaala mo. Pasensya ka na kung hindi kita dadala sa ospitalan dahil sa naging tama ng bala ng baril sa dibdib mo.
Malaking investigasyon pa ang mangyayari kapag nakarating ito sa mga pulis. Baka maging dahilan din yon para makarating pa sa mga taong gustong pumatay sa'yo na buhay ka pa hanggang ngayon. Mabuti na lamang at mababaw lamang ang baon ng bala sa dibdib mo dahil tumama yon sa palawit ng kwintas mo. Ano? Kwintas? Oo. Iniligtas ka na suot mo kwintas. Itinago ko yun sa baul. Mahirap na kung merong makakakitang ibang tao. Ngayong hindi mo pa naaalala kung ano ang pangalan mo. Ang mabuti pa yung pangalan na lamang na nakaukit sa likod ng kwintas mo ang gagamitin mo. Cesar. Cesar ang nakita kong nakalagay roon. Baka ngayon pa ang totoo mong pangalan. Parang may kung anong bahagi sa kanyang isip ang nasaktan nang mabanggit ng matanda ang pangalang Cesar. Siguro ay yun nga ang kanyang pangalan. Kaya naman, napatango na lamang siya sa matanda bilang pagsang-ayon. Sa kanya lamang napagmasdan ang itsura ng matanda. Mahaba ang kulay puting balbas at buhok nito. May hawak itong tungkod at may suot na sayang puti. Kung titignan, para itong nasa 100 taong gulang na dahil sa kulubot nitong balat. Iniabot nito ang baso na may laman na salabat. Nanginginig ang kanyang kamay na tinanggap yon. Saka dinala sa kanyang bibig at sinimsim ang laman nun. Gumuhit ang anghang at init sa kanyang lalamunan. Kaya naman, naramdaman niya ang pagganda ng kanyang pakiramdam na parang binigyan siya ng kakaibang lakas. Habang wala ka pagbaalala sa pagkatao mo, mas makabubuting dumito ka na muna sa bahay ko. Gaano na ho ba ako katagal na nasa bahay nyo? Saka, hindi ko pa rin ho kayo kilala. Sino ho ba kayo, Tatang? Ako si Kakang Teban, isang albularyong ermitanyo. Halos 1 linggo ka nang walang balay dito sa bahay ko. Marami ang mga taong nagtutulong-tulong para bantayan ka. Lahat sila ay gabi-gabi na nagpapalitan sa pag-aalaga sa'yo. Mamaya lamang makikilala mo na sila. Marami pong salamat sa pagkakaligtas nyo sa akin, Kakang Teban. Nasaan po ba ako ngayon? Anong lugar po ba ang napuntahan ko? Naririto ka sa Mindanao, Cesar. Sa liblib na baryo ng Hulo. Batay sa napapansin kong punto ng pananalita mo, halatang hindi ka taga rito. Siguro galing ka pa ng Maynila na itinapon sa baryo namin. Marami ang itinatapon na katawan sa baryong ito. Palibhasa ay kagubatan, kaya ginagawa na lamang nilang tapunan ng mga patay. Swerte ka, dahil ikaw lamang ang nakaligtas sa lahat ng mga biktima ng mga taong ito. Hanggang ngayon, ay wala pa rin kaming nagagawang aksyon para mahuli ang mga walang hiyang nagtatapon sa aming lugar ng mga bangkay dahil gumagamit sila ng mga helikopter. Hindi ko po maintindihan kung bakit nangyari po ito sa akin at kung ano po naging atraso ko para sapitin ko ito. Ang mahalaga ay nakaligtas ka. Sa nakikita ko naman sa iyo hindi ka naman masamang tao. Biktima ka lang ng karahasan. Parang may kurot sa puso ang dating ng mga narinig niya mula sa matanda. Pakiramdam niya, tutol ang kanyang kalooban sa sinabing yun ni Kakang Teban. Maya-maya pa ay may nagkakaingay na sa labas. Masasayang boses ng mga tao na tila nag-uunahan sa pagpasok. 2 babae at 3 lalaki na halatang may mga asawa na. Nakangiti ang mga ito nang makita siya. Ang babaeng mahaba ang buhok ay napayakap pa sa gilid ng pintuan habang nagpapapungay ng mga mata sa kanya. Sinabi nitong gising na raw ang pinakapoging lalaki na nakilala nito. At dahil sa kabutiang loob ng mga ito, tumayo siya at lumapit sa mga ito para magpasalamat. Ang isa pang ang babae na hindi napigilan ang sarili ay napayakap pa sa kanya ng maigpit dahil sa labis na tuwa. Kaya muli niyang naramdaman ang pagkirot ng sugat niya sa dibdib na kaagad din namang napansin ng matanda. O siya, tama na yan!
Hindi pa masyadong magaling ang pasyente nyo. Inaasahan ko na walang ibang makakaalam ng tungkol sa kanya. Lalo pa, at wala siyang maalala tungkol sa nakaraan niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Marami nga po palang salamat sa pagkakaligtas niyo sa akin. Asahan niyo po, nasusuklian ko po ang lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa akin. Muli siyang naupo sa katre na gawa sa kawayan, pero hindi kagad umalis sa kanyang harapan ang 5 mga bisita. Nagkakatinginan ang mga ito bago muling titingin sa kanya. Baka sa mukha ng mga ito ang matinding pag-aalala. Pakiramdam niya ay may gusto itong itanong sa kanya na hindi lang nito magawang simulan. Sige na, sige na. Hayaan na nating makapagpahinga na muna si Cesar. Hindi pa siya lubusang magaling. Sige na, Cesar. Magpahinga ka na muna. Iiwan ka na muna namin. Marami pa kaming dapat na asikasuhin. Nang mawala sa kanyang paningin ang mga tao, ay saka lamang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Nag-aalala siya na baka tuluyan na ngang wala siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Mabilis niyang pinagmasdan ang kanyang kamay sa pag-aakalang may wedding ring siyang suot na makapagpapatunay na may pamilya siyang naiwan. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang makitang malinis ang kanyang daliri at walang bakas na may suot siyang singsing. Sino ka nga ba talaga? Bakit wala akong maalala? Hindi niya namalayan na muli siyang nakatulog sa katre habang nakaupo. Nagising na lamang siya sa pagkakaroon ng malakas na ingay sa labas ng bahay. Humihingi ng tulong, maging ang natatarantang boses ng matanda ay naririnig din niya. Mabilis siyang napabalikwas sa pagkakaupo at kaagad na lumabas ng kanyang silid. Tumambad sa kanyang paningin ang mga nilalang na pilit pumapasok sa bakuran ng matanda, habang ang mga tao ay takot na pilit hinaharangan ang tarangkahan ng bakuran. May mga hawak ang mga ito na itak, kaya lang dahil sa takot sa mga nilalang ay mas pinipili ng mga ito na manatili na lamang sa loob ng bakuran. Mabilis pa sa kidlat na lumapit si Cesar sa mga nilalang at para bang alam niyang may patalim sa kanyang paa. Nadukot niya yon nang walang kahirap-hirap. Tinalon niya ang bakod. Nang nasa labas na siya, ay isa-isa niyang inasinta ng kanyang punyal ang mga nilalang. Tumutulo ang malalapot nitong laway na may kasama pandugo, na kaagad na sumugod sa kanya para mangagat. Sa isang iglap, ay nagawa niya kagad na gilitan sa leeg ang mga nilalang. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang umaagos ang kulay itim nitong dugo. Habang ang ilang mga asong gubat na nagtatangka na rin na sumugod sa kanya ay agad niyang napapatamaan ng patalim sa noo. Bago niya lalapitan ang mga ito at bubunutin ang bumaon niyang kutsilyo sa asong gubat. Pagkatapos ay hinarap naman niya ang isa pang pangkat ng mga nilalang na mukhang bangkay dahil sa naaagnas nitong mga katawan. Naiilagan niya ang bawat pag-atake ng mga ito at bawat bitaw niya ng kanyang patalim ay bumabagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Kahit siya ay nagtataka kung paano niya yung nagagawa, pero dahil sa kagustuhan niyang matulungan ang mga taong nagmamalasakit sa kanya, ay gagawin niya ang lahat, mailigtas lang ang mga yon. Walang kahirap-hirap na naubos niya ang mga aswang. Si Kakang Teba naman na natitigilan ay nakamasid na lamang sa kanya habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw. Cesar, sabihin mo, paano mong nagawa yon? Saka, saan galing ang patalim mo? Hindi ko nga po alam, Kakanteban eh. Basta, namalayan ko na lamang po na kaya ko silang labanan. Saka, saan po kaya galing ang patalim na ito? Naramdaman ko na lamang po sa aking isipan na meron ho kong patalim sa paanan. Akala ko nga po kayo po naglagay nito eh. Hindi ko napansin na may patalim ka sa iyong katawan. Maaaring nakalimutan mo ang nakaraan mo. Pero ang pakikipaglaban mo sa mga nilalang na yon ay hindi na wala sa iyo.
Sa nakita kong husay mo sa pakikipaglaban, hindi ka isang ordinaryong tao na basta na lamang itatapon sa lugar na ito. Para kasing dumaan ka sa isang matinding pagsasanay. Ang bakod ng bahay ko, natalon mo ng walang kahirap-hirap. Tapos ang mga tama nila sa noo ay sapat na para masabing isa kang mahusay na mandirigma. Cesar, hulog ng langit ang pagdating mo dito sa amin. Sa palagay ko, ikaw na ang matagal ko nang hinihintay na makakatulong sa aming lahat dito. Sinulyapan ni Cesar ang mga tao sa kanyang paligid. Halos lahat ay nakaawang ang mga bibig. Hindi rin makapaniwala sa nakitang galing niya sa pakikipaglaban. Kaya lamang, mas nag-alala siya sa mga nilalang na sumugod sa bahay ng matanda. Isang patunay yun na marami pa siyang hindi nalalaman sa lugar na kanyang napuntahan. Hindi man niya nauunawaan lahat. Alam niyang mga masasamang elemento ang mga nilalang na nakalaban niya. Ang mabuti pa sa loob na lamang tayo ng bahay mag-usap. Tara na mga kasama. Ayusin na lamang ninyo ulit ang ating tarakahan. Wala naman yatang nasaktan sa inyo o kahit nasugatan. Kung may nasugatan man po, Kakanteban, ano po mangyayari sa kanila? Mahahawa sila ng pagiging aswang ng mga nilalag na yon. Saka lang din nakabawi sa pagkakabigla ang mga tao nang makita silang pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Pagkaupo ng matanda sa bangko na gawa sa uway, ay nakangiti itong napatingin sa kanya. Baka sa mukha ng matanda ang katuwaan na parabang nagkaroon ito ng pag-asa sa katauhan niya. Ang totoo niyan, Cesar, matagal na ako naghahanap ng lalaking may kakayahang makipaglaban na kayang tapatan ang lakas ng isang immortal o mga nilalang na nakatira sa kabilang dimensyon ng mundo natin. Matagal na naming iniiwasan ang pagsalakay ng mga aswang na dalahig. Sila ang mga kamag-anak ng mga amalanhig. Bukod sa kanila, ay meron silang pinuno na balak gawing aswang ang mga taong nakatira sa baryong ito. Kakaunti na lamang ang natitirang normal na tao sa lugar na ito, Cesar. Dahil sa pagpapatuloy na pananalasa ng mga aswang na yon. Natatakot ako na baka pati ang iilang mga tao na naninirahan dito ay maging isa na ring ganap na halimaw. Aswang na dalahig? Anong uri po sila ng mga aswang? Saka, bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Dahil kailangan ko ang tulong mo, Cesar. Ang mga aswang na dalahig, sila ang mga nilalang na pumapatay na mga tao na kapag hindi nasusunog ang kanilang mga nagiging biktima, ay muling mabubuhay sa 3 oras at magiging isa ng ganap na dalahig o halimaw. Kaya patuloy silang dumarami. Para silang mga virus na kayang magpalipat-lipat at manghawa sa pamamagitan ng kagat. Narinig ni Cesar ang mga yabag ng paa papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kanya-kanya ng pakiusap ang mga ito na tulungan sila na makalaya sa mga aswang na dalahig. Nakita namin kung gaano kakahusay pagdating sa pakikipaglaban. Pero hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo, Cesar. Pero sana, matulungan mo kaming matalo ang pinuno ng dalahig. Bago pa niya maubos ang mga tao rito sa amin. Nakita mo naman siguro kung gaano sila ka-agresibong pumapasok sa loob ng bahay ko. Dahil ito at ang kabilang ilog na lamang ang hindi pa nila nasasakop. Kakanteban, sa paanong paraan ko po kayo matutulungan? Kung marami na sa inyo nagiging aswang, nangangahulugan po lamang na halos lahat po ng mga nakatira sa lugar na ito ay mga aswang na dalahig na rin. Ano po magagawa ko para mapigilan sila? Kailangan mong makakuha ng ginintuang buhok ng tikbalang. Ginintuang buhok ng tikbalang? Abe, saan naman po ko makakahanap ng ganon? Huwag kang mag-alala, Cesar. Sasabahan kita sa pusod ng kagubatan.
Ituturo ko sa iyo ang dapat mong gawin. Pero hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya dahil kailangan pa nating hanapin ang direktang nasisikatan ng liwanag ng bilog na buwan bago mahanap ang lagusan papunta sa mundo nila. Mas lalong naguluhan si Cesar sa mga sinabi sa kanya ng matanda. Bigla rin ang pagkirot ng kanyang ulo nang maisip niya na hindi isang ordinaryong nilalang ang kailangan niyang hanapin para sa buhok ng tikbalang. Alam kong mahirap para sa iyo ang maintindihan lahat ng mga sinabi ko. Pero yun na lang ang nag-iisang kapangyarihan na pwede mo magamit para ipantapat sa pinuno ng mga dalahig. Nakikiusap ako sa iyo, Cesar. Tulungan mo kami. Ikaw na lamang ang natitirang pag-asa namin. Kakanteban, dahil utang ko po sa inyo lahat. Sige ho, gagawin ko po. Tutulungan ko po kayo. Pero paano naman po kapag nagkaharap kami ng tikbalang? Paano po ako makakakuha ng buhok niya? Simple lang. Kailangan mo siyang patayin gamit ang sarili mong lakas. Kapag hindi mo yun nagawa, habang buhay ka nang makukulong sa mundo nila hanggang sa mamatay ka. Alam kong kaya-kaya mo yun, Cesar. Magagawa mo siyang labanan. Malaki ang tiwala namin sa'yo. Hindi ko po hahayaan na mabigo kayo sa akin, Kakanteban. Kahit buhay ko pa po ang kapalit. Kapag nakuha mo ang ginintuang buhok ng tikbalang, marami ang lilitaw na masasamang elemento para agawin yun sa'yo dahil makapangyarihan yon. Kaya gawin mo ang lahat para maingatan mo ang buhok. May limitasyon ang pagbubukas at pagsasara ng lagusan. Magkaiba ang oras sa mundo nila kumpara sa mundo nating mga tao. Dahil ang isang oras sa kanila ay katumbas ng 3 araw dito sa ating mundo. Kaya gawin mo ang lahat para magawa mo ang misyon ng mas mabilis. 3 oras lang ang kailangan mo para matalo ang tikbalang. Katumbas yun ng 9 na araw dito sa atin. Kaya mag-iingat ka, Cesar. Dahil buhay mo at buhay ng mga kababaryo ko ang nakasalalay sa misyon mong ito. Dalhin niyo po ako sa pusod ng gubat. Ako na po ang bahala kung paano matatalo ang tikbalang na sinasabi niyo. Tandaan mo rin, Cesar. Immortal ang kalaban mo. Hindi isang ordinaryong nilalang lamang. At kapag napasa kamay mo na ang ginintuang buhok ng tikbalang, kailangan mong iwas-iwas yun sa ere para maging isang gintong buhok. Magtataglay ka ng kasing liksi, lakas at bilis ng parang isang tikbalang o kabayo at magagawa mo ng labanan ang pinuno ng aswang na dalahig na si Greco. Wala nang inaksayang oras sina Cesar at Kakanteban. Agad silang naglakad papunta sa pusod ng gubat. Malayo ang lugar na yon at ilang oras din silang naglakad bago nila narating ang gitnang kagubatan. Hanggang sa sumapit na sila sa tapat ng isang malaking puno ng balete na may direktang nasisikatan ng liwanag ng buwan. Kasama niya ang mga tao na hindi maitago ang matinding pag-aalala para sa kaligtasan niya. Napansin niya na gumuhit ng hugis pabilog si Kakanteban sa lupa sa mismong tapat ng puno ng balete gamit ang tungkod na kahoy nito. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili dahil hindi man lang siya nakaramdam ng pag-aalala o takot sa lugar na mapupuntahan niya. Para bang sanay na ang katawan niya sa mga ganong sitwasyon. Halika, Cesar. Pumasok ka sa loob ng hugis bilog. Pagkatapos ay pumikit ka at humawak ka sa iyong kamay. Huwag kang magbumulat ng mga mata hanggat wala akong sinasabi sa iyo. Tandaan mo na hindi ako makakasama sa iyo. Mag-isa kang papasok sa loob ng mundo ng mga immortal. Pero ang diwa ko ay makakasama mo at magagawa mo kong kausapin sa pamamagitan ng isip mo. Dito lamang ako magbabantay sa pagbabalik mo dahil habang nasa loob ka ng mundo nila, hindi maiiwasan na baka may mga masasamang elemento
ang makatawid papasok sa mundo natin. Naiintindihan ko po, Kakanteban. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po kung ano ang aking makakaya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay narinig niya ang mahihinang pag-usal ng orasyon ng matanda sa tabi niya. Ang palad nito ay ipinatong sa kanyang ulo at kahit nakapikit siya ay naaaninaw niya ang liwanag sa kanyang paligid. Naririnig niya ang parang pagpunit ng kahoy sa tapat nila. Alam niyang siya at si Kakang Teban lang ang nakakapansin nun. Maya-maya pa ay narinig na naman niya ang boses ng matanda. Sige na, imulat mo na ang mga mata mo, Cesar. Dahan-dahang iminulat ni Cesar ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang paningin ang maliwanag na katawan ng nakabukang punong kahoy. Marami ang nakalutang na mga dahon na hinihigop ng mga yon papasok sa loob. Nagsimula na siyang humakbang papasok sa loob, kasabay ng muling pagsara ng lagusan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kakaibang itsura ng paligid. Maraming bulaklak ng orkidyas, ngunit ang kulay ay sa balat ng ahas. Ang mga katawan ng mga punong kahoy ay parang may mga buhay na halatang nakikiramdam sa kanyang ginagawa. Ramdam na ramdam din niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Ang mga ibon biglang nagkagulo nang makita siyang naglalakad. May ilog din sa gilid, ngunit pabaliktad ang agos ng tubig. Imbis na pababa, paitaas ang agos nito. Parang may kung anong malakas na enerhiya na gumagabay sa kanya. Kasunod ang tinig na naririnig niya sa kanyang isip. Boses yun ni Kakang Teban. Cesar, sundan mo lamang ang mga sasabihin ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kahit nasa labas ako at hindi kita kasama, ay magagawa ko pa rin makipag-usap sa'yo gamit ang aking kakayahan. Huwag kang padadala sa mga itsura ng nasa loob. Hindi totoo ang ganda ng paligid. Kakanteban, paano ko po malalaman na nasa paligid ko lang ang tikbalang? Kung mapapansin mo ang bulaklak ng orkidyas ay itsura ng balat ng ahas, magbabago ang kulay niyan kapag nasa tabi nito ang tikbalang. Huwag ka magpapahalata na nararamdaman mo siya at alam mo kung naririyan siya. Hayaan mo siyang lumapit sa iyo. Nasa buhok din ng tikbalang ang kanyang kahinaan, kaya kailangan mong maging alerto. Bukod sa kanya, ay meron ka pang mga nilalang na makakalaban sa mundong yan. Hindi ka malilito dahil bawat katawan ng puno na naririyan ay merong mga nakadikit na bulaklak ng orkidyas. Sila ang magsisilbi mong palatandaan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Kakang Teban, maingat na iniakbang ni Cesar ang kanyang mga paa papunta sa dulo ng daan. Luntian ang paligid na parang paraiso. Maya-maya pa ay napansin na nga niya na mabilis na nagbago ang kulay ng mga orkidyas. Nagkulay pula yun, pati na ang balat ng kahoy na pinagdikitan nito. Kampante lamang siyang naglalakad habang nakatungo, dahil ang mismong anino nito ang naisip niyang paraan para madaling mahuli ang tikbalang. Cesar, mag-iingat ka. Nararamdaman ko na nakamasid lamang siya sa'yo. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw mo. Ilang di pa lamang ang layo niya sa'yo. Sandali, huwag kang titingin sa likod mo para hindi siya makahalata. Kakanteban, paano niyo po ito nagagawa? Paano niyo po nalalaman ang sitwasyon ko dito sa loob? Minsan na ako napunta sa lugar na yan, kaya alam ko kung anong itsura ng paligid sa loob. Isa pa, ang diwa ko ay nasa loob ng isipan mo. Dahil sa orasyon na ginawa ko sa iyo kanina, isang beses lang pwede pumasok dyan. Kaya naisipan ko ang ganitong taktika para masamahan kita at makita ko na rin kung ano ang nangyayari sa iyo dyan sa loob. Hindi pa man nakakalayo si Cesar, ay naramdaman niya ang pagbaon ng kuko sa kanyang likuran. Kasunod ng pagtalsik niya sa katawan ng isang punong kahoy. Bumagsak siya sa lupa nang nakadapa. Hindi pa siya nakakatayo, ay umangat na naman ang kanyang katawan sa lupa at humampas na naman siya sa kabilang puno. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit.
Hindi niya nakikita ang kalaban. Nakikita lang niya ito sa anino. May hawak na pana ang tikbalang habang nakatutok sa kanya. Saktong pagbitiw nito sa pana ay nakailag naman siya sa tiyak na pagtama ng palaso sa kanyang katawan. Nahabol pa niya ng tingin ang pinagbaunan ng pana sa katawan ng puno. Sa anino lamang siya bumabase para makalaban sa tikbalang. Saktong pagsipa niya sa ere ay narinig niya ang pagbagsak ng nilalang sa lupa. Sakalang nalantad sa kanyang harapan ang nilalang na may kalahating kabayo at kalahating immortal na nilalang. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata, Cesar. Kung hindi, ay mapapasailalim ka sa kanyang hipnotismo. Labanan mo siya ng patas. Ipakita mong kaya mo siyang talunin. Nagpakita na siya sa akin, Kakanteban, at nakakatakot po ang kanyang itsura. Huwag kang magpapahalatang natatakot sa kanya, Cesar. Yan ang magiging kahinaan mo laban sa kanya. Pagkatapos nun, nakita niyang dahan-dahang bumangon ng tikbalang, kaya halos malula siya sa taas ng nilalang na nasa kanyang harapan. Bukod pa ron, ang kanyang dibdib ay muling nanakit dahil sa pagtama ng kamao ng tikbalang sa kanyang dibdib. Wala nang ibang paraan. Kailangan ko nang gamitin ang aking punyal. Isa lamang sa ating dalawa ang mamamatay, tikbalang. At hindi ako yun. Ngumisi ang tikbalang na nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin, pati na ang mga halinghing nito na bahagya pang iniaangat ang unahang paa bago muling itinutok ang pana sa kanyang muka. Kaagad ditong binitiwan ang palaso para sana ay patamaan siya sa muka. Pero nagawa niyang maiwasan yun. Mabilis siyang umakyat sa puno bago niya inatake ng kanyang patalim ang tikbalang. Tinamaan ito sa braso, dahilan para mabitiwan ito ang pana. Ganyan nga ang gawin mo, Cesar. Masakit sa kanila ang dililikha ng sugat mula sa patalim na ginawa sa mundo ng ating mga tao. Puntiryahin mo ang kanyang leeg, saka ang kanyang dibdib. Mapapatay mo siya kapag nasugatan mo sila sa parte na yon ng kanilang katawan. Subalit may bahagi ng puso ni Cesar na tumututol na patayin ang tikbalang. Parang ayaw niyang pumatay para lang sa gininto ang buhok nito. Kaya ang naging plano niya ay pabagsakin na lamang niya ang tikbalang at maayos na makipag-usap rito para humingi ng hibla ng buhok ng nilalang. Sa una ay nahirapan siya dahil sobrang bilis ng tikbalang. Malakas din ang katawan nito at bago pa siya makalapit dito ay agad siyang bumagsak sa lupa. Pero wala sa kanya ang salitang pag-urong. Kaya paulit-ulit din siyang bumabangon para lumaban dito. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon para patamaan ang leeg nito, ay ginawa niya para matapos ang oras at makalabas na sa mundong yun. Pasadsad na bumagsak sa lupa ang tikbalang habang walang tigil sa paghalinghing. Hawak nito ang leeg na nasugatan, pero hindi yun gaano kalalim dahil wala siyang balak na patayin ito. Lumapit siya rito at inilahad niya ang kanyang kamay para alalayan itong tumayo. Asensya ka na, kaibigan tikbalang. Pero kailangan ko lang ang gininto ang buhok mo para mailigtas ko ang mga tao laban sa mga masasamang nilalang na gustong pumatay sa mga kauri ko. Cesar! Aba Cesar, anong ginagawa mo? Patayin mo na siya! Dahil kung hindi, ikaw ang papatayin niya! Hindi ko po kailangan gawin yun, Kakanteban. Para lamang po sa buhok na sinasabi nyo. Makikiusap po ko sa kanya na kung maaari, ay bigyan na lamang po niya ako ng kahit na konti. Hindi sila tao, Cesar, at hindi sila normal na mag-isip. Papatayin ka rin niya. Kaya gawin mo na. Tuluyan mo na ang tikbalang na yan. Hindi po, Kakanteban. Kailangan ko magtiwala sa kanya. Kaya't kaibigan, nakikiusap ako sa iyo. Wala akong balak na patayin ka. Ang gusto ko lamang ay ang kapangyarihan para matalo ang aswang na dalahig. Tanging ang buhok mo lamang ang makakatalo sa pinuno nila. Hindi ako masamang tao. Nagagawin ko ang lahat para lang makuha ang gusto ko. Kaya sana, kaibigan, nakikiusap ako sa iyo.
Tulungan mo ko. Kahit isang piraso lamang ng hibla ng iyong gininto ang buhok. Tumayo ang tikbalang at humalinghing ng malakas. Kasunod ang pagyuko sa kanyang paanan bilang pagbibigay ng hibla sa buhok nito. Hindi siya makapaniwalang ibibigay ng nilalang ang buhok nito. Diyos ko po, paano? Totoo ba itong nakikita ko? Sa palagay ko, Kakanteban, alam nila kapag nagsasabi ng totoong isang tao, yun ang nararamdaman ko sa kanya. At ako lalabas na masama kung papatayin ko po siya ng walang dahilan, kapalit lamang ang kapangyarihan. Mabilis niyang pinutol ang buhok nito, saka iwinasiwas sa ere. Nagkulay ginto ito na may balot ng kulay dilaw na liwanag. Bukod pa ron, kasabay ng paglisan ng tikbalang sa kanyang harapan, ang pagsulpot naman ng malaking kabayo sa kanyang harapan. Kulay puti yun na lumuhod sa kanyang harapan, na parabang pinasasakay siya sa likod nito. Lahat ng kanyang pag-aalala ay nawala nang makita ang puting kabayo. Pagkasampa niya sa likod nito, ay sakalang tumayo ang kabayo bago siya umalis at nag-iwan muna siya ng konting mensahe sa tikbalang na nagbigay sa kanya ng gininto ang buhok. Maraming salamat sa iyo, kaibigan Tikbalang. Patawarin mo ko kung nagambala akong pananahimik mo. Alam kong ipinahiram mo lamang sa akin ang kabayong ito. Kapag natapos na ako sa misyon ko, ay ibabalik ko sa iyo ang alaga mo. Maraming salamat ulit sa iyo, kaibigan. Pagkasabi niya nun, ay muling nagbukas ang lagusan. Nagsimulang humakbang ang kabayo palabas sa katawan ng balete. Nakita niya si Kakang Teban na mahimbing na natutulog sa pabilog na guhit. Alam niyang tumagal ng 1 oras ang kanyang pamamalagi sa loob, kaya 3 araw lang siyang hinintay ng matanda sa labas. Kaagad din ito nagising nang tumunog ang bibig ng kabayo. Nagmamadali ang matanda na bumangon at tuwang-tuwa nang makita si Cesar na dala ang gininto ang buhok ng tikbalang. Nagawa mo, Cesar. Nagtagumpay ka. Salamat po sa tulong niyo, Kakanteban. Pasensya na rin po kung hindi ko po ginawa ang inyong inutos. Hindi ko lang po talaga kaya napatayin ang nilalang na wala namang ginagawang masama sa akin. Huwag ka mag-alala. Masaya ako sa naging desisyon mo. Hindi mo ginawa mali na inuutos ko sa'yo. Sa halip, mas doble pa sa inaasahan ko ang naging kapalit ng pagpasok mo sa lagusan papunta sa kabilang mundo. Sa wakas, mapipigilan mo na ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang na dalahig. Ay na po. Sumakay na po kayo, Kakanteban. Kailangan na nating umuwi sa bahay nyo. Saka na po natin sasagawa ang ating mga plano laban sa mga aswang. Kaya lang, hindi pa man sila halos nakakalayo sa lugar, ay nakarinig na sila ng sunod-sunod na pag-alulong ng mga asong gubat. Pati na ang pagkabalisa ng kanilang sinasakyang kabayo. Umangat ang unahang paa ng kabayo, na muntik pang mahulog ang matanda sa hulihan nito. Kaya nang hawakan niya ang tagiliran ng kabayo, ay saka lamang ito kumalma at bumaba silang dalawa ng kabayo. Inilinga nila ang kanilang paningin sa paligid at nagulat sila sa dami ng mga nilalang na nakatayo sa kanilang unahang daan. Sa gitna nito ay ang nakatayong si Greco. Nakatalukbong pa ito ng kulay pulang tela, ngunit kita niya ang mukha nito habang naaagnas ang balat. Meron ding mga uod na lumalabas sa butas-butas nitong katawan. Sinasabi ko na nga ba, at malalaman nilang nasa kamay mo na ang gininto ang buhok ng tikbalang. Talagang malalakas ang kanilang pag-amoy. Hindi po ako natatakot sa kanila, Kakanteban. Ngayon pa ho, na nasa akin na po ang malakas na kapangyarihang may pangtatapat ko sa kanilang pinuno. Naramdaman ni Cesar ang hawak niyang buhok. Nag-iinit yun na parabang gumagapang sa buo niyang katawan. Naramdaman niya ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa buhok ng tikbalang. Ang kabayo naman na walang tigil sa paghalinghing, na parang nakahanda na rin na lumaban, ay panay din ang pag-angat ng paa sa unahan. Sabay kaskas sa lupa
at panay ang singa. Samantalang ang mga aswang na dalahig naman ay parang mga bubuyog na panay ang bulungan sa pag-angil na akala mo ay nakahanda na rin para umatake. Hindi nga nagtagal ay nagulat silang dalawa ni Kakang Teban nang biglang mag-anyong asong gubat ang mga aswang. Halos nag-aagawan ang mga ito sa pagsugod sa kanila. Humarang siya kay Kakang Teban para hindi ito masaktan ng mga asong gubat. Hindi niya inaasahan na ang buhok ng tikbalang ay biglang humaba na parang isang latigo. Malakidlat sa bilis na inihagupit niya yon sa mga kalaban. Gumuguhit sa hangin ang liwanag na taglay ng kanyang sandata at bawat tamaan ng malalatigo na buhok ng tikbalang ay mabilis na nag-aapoy ang katawan ng mga aswang at parabang natutunaw na kandila. Nakita yon ng pinuno ng mga ito, kaya ito na mismo ang tumakbo para kalabanin siya. Hindi naman niya inaasahan na malakas ang pinuno, kaya halos tumilapon siya sa kabilang gilid ng daan sa lakas ng epekto ng sipa ng pinuno. Natagalan siyang bumangon. Nagulat na lamang siya sa ginawa ng kabayo nang pinagsisipa nito ang mga asong gubat na panay ang sugod sa kanila. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para muling tumayo at lumaban. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa hangin at lumikhayon ng malaapoy na bola na tumatama sa katawan ng mga kalaban. Mag-iingat ka, Cesar. May kapangyarihang itim ang pinuno. Kaya gawin mo ang lahat para hindi niya maagaw sa iyo ang ginintoang buhok ng tikbalang. Nilapitan niya ang kabayo. Sa tulong nito ay nagawa niyang makatayong muli para lumaban, habang ang mga alagad naman ni Greco ay pasugod na ulit sa kinaroroonan ni Kakang Teban. Pero mahusay rin naman ang matanda sa pakikipaglaban, kaya hindi na siya masyadong nag-alala. Ginamit niya ang buo niyang lakas para makalaban sa pinuno. Isang malakas na paggagupit ng latigo sa katawan ni Greco ang ginawa niya at tinamaan ito sa braso. Napaluhod ito sa lupa at mabilis din namang nakatayo para gumanti sa kanya. Umatake ito ng sipa sa kanyang tagiliran na hindi naman niya masyadong ininda. Sa halip, umikot siya sa ere at lumukso papunta sa kinatatayuan ng pinuno. Mabilis niyang ipinulupot sa leeg nito ang ginintoang buhok ng tikbalang. Hindi ito makagalaw na parang napapaso sa init na taglay ng hibla ng buhok ng tikbalang. Napasigaw ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi naman niya inaasahan na ang pagpalaho pala na yon ni Greco ay pagtatawag pa sa mas higit na maraming tauhan ito. Nagsiliparan ang mga natutulog na ibon sa mga puno nang dumagsa ang mga alagad ni Greco. Isang malakas na pagpalo ng buhok ng tikbalang ang pinakawalan ni Cesar laban kay Greco. Tinamaan niya ito sa likod na mas lalong ikinalakas ng pagsigaw nito. Galit na galit itong umatake sa kanya, kaya lang isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Tinamaan ito sa muka, katulad sa lakas ng sipa ng kabayo. Yun din ang epekto ng kanyang kamao na tumama sa katawan nito, kaya tumalsik ito at humampas sa puno. Tara na, Cesar! Umalis na tayo! Hindi natin sila kaya ngayon. Higit na mas marami sila kaysa sa ating dalawa. Wala pa sanang balak na umalis si Cesar, pero nakita niya ang mga dalahig na halos parami na ng parami ang pagsugod sa kanila. Mga nag-aagawan pa sa pag-atake, makalapit lang sa kanilang kinaroroonan. Lalo pa at alam na ni Greco na hawak na niya ang ginintoang buhok ng tikbalang. Kaya wala nang nagawa si Cesar kundi ang sumumpa sa likod ng kabayo, saka muling pinatakbo papalayo sa lugar na yon. Habang dinig na dinig nila ang pag-angil ng mga aswang na dalahig. Ha! Kumapit po kayo mabuti, Kakang Teban. Hinahabol po nila tayo. Mabilis silang tumatakbo na para bang walang kapaguran. Dahil hindi sila marunong mapagod, Cesar. Ang gusto lang nila ay maghanap ng makakain at makapanghawa ng mga tao. Sumusunod labang sila sa utos ng kanilang pinuno na si Greco. Kaya kung mapapatay natin ang kanilang pinuno, saka lang din sila mamamatay at magbabalik sa dating anyo bilang isang malamig na bangkay. Nangyari ang lahat ng ito nang hindi inaasahan
na si Greco ay makagat ng isang asong gubat na infected ng virus. Kaya nagkaroon ng aksidente sa pagsasalvage sana sa lalaki. Salvage? Kung ganun, nagsimula ang lahat sa isang aksidente. Ngunit paano nga? Dito itinapon ang katawan ni Greco. At sa hindi inaasahang pangyayari, merong asong gubat na nakatakas mula sa isang eksperimento. Itinurok nila sa katawan ng asong gubat ang kakaibang sangkap na droga. Hanggang sa nauwi sa pagiging halimaw nito. Bukod sa ipinagbabawal na droga, ay may laboratorio rin, ang planta na nakatayo sa gitnang kagubatan para sa mga scientist na gustong tumuklas ng kakaibang gamot. Gagawa sila ng virus at pagkatapos sila rin ang magbibigay ng kunwaring gamot para kumita sila ng limpak-limpak na salapi. Doon na nagsimula ang pag-aasik nila ng lagim nang magkamali sila sa kanilang pagsasanay. Nalaban namin na ang planta pala na pagawaan ng droga ay protektado ng isang masamang general na nakatira sa Maynila. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naipapasara. Marami na ang buhay na nasira. Marami ang namatay dahil sa kasamaan niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin napipigilan ang mga taong naaapektuhan ng virus. Kung ganun, kaya hindi naipapasara ang planta dahil mataas na taon sangkot at nagpoprotekta sa ganitong kasamang gawain. Napakasama naman ang general na yun. Ang dapat sa kanya ay mamatay. Alisan ang kapangyarihan sa gobyerno. Napakuyom na lamang ng palad si Cesar habang maigpit na hawak ang tali ng kabayo. Habang tumatagal, ay pabilis ng pabilis ang takbo ng kanyang kabayo. Paglingon niya sa kanilang likuran, ay malayo na rin ang agwat nila sa mga asong gubat na humahabol sa kanila. Kaya lang, sa hindi inaasahang pangyayari, hindi napansin ng kabayo ang nakaharang na malaking troso sa kanilang daraanan. Tumilapon sila. Kasama silang lumipad sa kabilang gilid ng daan. Nang bumagsak sila sa lupa, pasadsad silang napasiksik sa punong kinabagsakan nila. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit. Pero dahil sa hawak niya ang buhok ng tikbalang, ay hindi siya masyadong naapektuhan ng pagkakabagsak niya sa lupa. Samantalang si Kakang Teba naman ay natagalan bago nakatayo. Ang kabayo naman ay hindi na halos nakagalaw sa lupang binagsakan dahil naipit ang paa nito. Nilapitan niya ang kabayo para sana alalayang tumayo. Kaya lang ay inabutan na sila ng mga kalaban kaya muli silang nakipagpambuno sa mga asong nakasunod sa kanila. Hindi niya hinayaan na masugatan siya ng mga ngipin ng mga ito. Maya-maya pa ay bumalik ang dating anyo ng aswang na dalahig. Dahil sa liwanag na sikat ng buwan ay maliwanag niyang nakikita ang mga kalaban. Pambihira ito. Mukhang ayaw na nila tayong tantanan. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang buhok ng tikbalang sa mga kamay mo, Cesar. Pues, hindi po sila magtatagumpay. Kinuha niya ang patalim sa kanyang paa at kinalaban ang mga asong gubat sa pamamagitan ng husay niya sa pag-target sa noo ng mga ito gamit ang punyal. Hindi alam ni Cesar kung paano niya natutunan ang kasanayan na yon sa talim laban sa mga kalaban. Nagtataka na lamang siya sa bawat pagbitaw niya ng kanyang punyal ay tumatama yon sa noo ng kanyang mga kalaban. Halos masuka siya sa mabahong amoy ng mga ito dahil sa naaagnas na katawan ng nilalang. Idagdag pa ang malalaking uod na lumalabas-pasok sa mga butas ng katawan ng mga aswang. Napapalunok siya ng laway na napatingin sa nagtutubig na katawan ng mga nilalang. Patuloy ang mga ito sa pag-angil na parang asong nauulol. Ganon din ang malapot na laway na lumalabas sa mga bibig nito na may kasama pang dugo. Halos sabay-sabay ang mga ito sa pag-atake sa kanya. Habang si Kakang Teba naman ay abala sa pakikipaglaban sa mga asong gubat, siya naman ay abala rin sa paggagupit ng malalatigong buhok ng tikbalang sa mga kalaban, kasama ang kanyang patalim na malaki rin ang naitulong para makapatay ng kalaban. Sa kakaatras niya ay hindi niya napansin ang nakaharang na bato sa kanyang hinahakbangan. Bumagsak siya at napahampas ang kanyang ulo sa malaking bato. Naramdaman niya ang pagkahilo
at narinig niya ang sigawan ng mga tao na bagong dating lang para tulungan sila. Habang ang kanyang pandinig ay pahina ng pahina, pati ang kanyang paningin ay palabo na ng palabo, hanggang sa tuluyan ng nawalan siya ng malay. Napabalikwas ng bangon si Cesar nang marinig niya sa panaginip ang boses ni Alex, ang kanyang tauhan. Inilinga niya sa paligid ang kanyang paningin at nakita niya ang nakangiting si Kakang Teban. Nakaupo ito sa kanyang tabi habang nagpapaamoy ng mabangong dahon ng kalamansi sa kanyang ilong. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala bago siya napadpad sa lugar na yon, hanggang sa alaala kung paano siyang nakipaglaban sa mga aswang. Lahat ng yon ay malinaw sa kanyang isipan. Natakot kami sa iyo kagabi, Cesar. Nang makita namin na lumabas ang dugo sa ilong mo, pati na sa tenga mo, dahil sa lakas ng pagkakabagok ng ulo mo sa matalas na batong yon. Mabuti na lamang at dumating ang mga kasama natin. Hindi tayo tuluyang napahamak sa kamay ng mga aswang. Siya nga pala, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Maayos naman na po ang pakiramdam ko. Sa palagay ko po, ay hindi ko po makakayanang labanang mag-isa mga aswang na dalahig. Marami po sila masyado. Kakailanganin ko ang tulong ng mga tauhan ko. Halos manlaki ang mga mata ng matanda sa huli niyang sinabi. Bumalik na ang kanyang alaala. Alam na niya kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa niya sa lugar na kanyang napuntahan. Isang patunay na ang pagbibigay sa kanya ng pangalawang buhay ay ang pagtatama sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Tama ho kayo na narinig, Kakang Teban. Bumalik na po ang aking alaala. Saka ko na lamang po ipapaliwanag sa inyong lahat. Ang kailangan po ay mapatay na natin ang mga aswang na dalahig. Kung ganon, hindi ka na si Cesar. Sino ka? At ano ang pangalan mo? Wala hong pinag-iba. Ako po. Ako pa rin si Cesar. Ipagtatapat na sana niya na siya ang general na tinutukoy ng matanda nang huli silang magkausap. Subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa yon ang tamang oras para malaman ng matanda na siya ang walang yang general na tinutukoy nitong nagbibigay proteksyon sa mga sindikato. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakapahiya sa kanyang sarili, maging sa paningin ng mga taong tumulong sa kanya. Kailangan ko po munang bumalik sa Maynila. Kailangan ko pong humingi ng tulong sa mga kasamahan ko. Babalik ko rito at nangangako po ko na ako mismo ang magpapasara sa planta na matagal nang nagpapahirap sa mga tao rito. Kung hindi po ako nagkakamali, sa planta rin na yon, naninirahan ng mga aswang na dalahig. Nako, maraming salamat talaga, Cesar. Tatanawin namin ng isang malaking utang na loob ang tulong mo na ito sa amin. Umaasa ako na babalik ka at tutuparin mo kung anong ipinangako mo sa amin. Magtiwala lamang po kayo, Kakang Teban. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Kung tutusin, ay kasalanan ko po ang lahat. Paano ka pala makakabalik sa Maynila, Cesar? Saglit na napaisip si Cesar, pero agad din naman na nagsalita ang matanda nang bigla itong may maalala. Kaya pala, naalala ko na. Bago ka namin natagpuan sa bangin, may nadaanan kaming isang private plane na nakaparada sa runway ng planta. Mangyaring ang bangin na pinaghulugan sa'yo ay malapit doon. Kutob namin, yun ang ginamit nila para maitapon ka sa lugar na ito. Sa tingin ko, ay maayos pa ang eroplanong yon. Kaya siguro sila hindi nakabalik. Dahil doon pa lamang ay inatake na sila ng mga aswang. Kaya hindi nila natapos na maayos ang pagpatay sa'yo. Samahan niyo po ako sa lugar na yon, Kakang Teban. Susubukan ko pong paliparin ang eroplano. Mabilis na kumilos sina Kakang Teban at Cesar para lang makarating sa lugar na tinutukoy ng matanda. Sakay sila ng kanyang kabayo. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating nila ang sinasabi ni Kakang Teban na kinalalagyan ng private plane. Kaagad siyang lumukso sa kabayo para pumasok sa loob ng private plane. Sinuri niya ang gas nito
at nakita niyang walang sira yun. Maliban sa ilang bahid ng mga dugo sa upuan at kalmot sa cover ng upuan, indikasyong nagkaroon ng komusyon roon sa pagitan ng mga tauhan ni Lito at ng mga aswang. Binuhay niya ang makina at inilagay sa kanyang tenga ang headphone. Tumango lamang siya sa matanda bilang pamamaalam niya. Kaya lang ay may inabot ito sa kanya, isang kwintas na may nakabaon na bala ng kalibre 45. Alam kong mahalaga sa'yo ang kwintas na yan. Kaya heto, isinusuli ko na sa'yo. Mag-iingat ka, Cesar. Kayo rin po, Kakanteban. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tuluyang umalis. Tanaw pa niya sa ibaba ang nakatingalang matanda bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon. Gagawin niya ang lahat. Mapalaya lamang ang mga ito sa kamay ng mga aswang. Halos tumagal ng 2 oras ang naging biyahe niya bago siya tuluyang lumapag sa kanyang mansyon. May sarili siyang lapagan ng eroplano sa kanyang nasasakupan na sakto lamang para sa isang maliit na eroplano. Pagbaba niya ay nagulat siya sa naging itsura ng kanyang bahay. Marami ang nagkalat na tuyong dahon sa paligid. Nakakandado rin ng gate at halatang walang tao. Maingat siyang bumaba ng hagdan pero nagulat siya sa biglang pagsasalita ng lalaki sa kanyang likuran. Sino ka? Bakit pumasok ka dito nang walang paalam? Magsalita ka. Kung hindi, bubutasin ko ng bala ang ulo mo. Humarap si Cesar sa lalaking nagsasalita at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Alex nang makilala nito si Cesar. General! Diyos ko, kayo nga! Saan kayo nanggaling? Bakit ngayon lang kayo? Ang tagal niyong nawala. Mahabang istorya, Alex. Ang hirap ipaliwanag kung paano ako nakaligtas sa kamay ni Lito. Nabalitaan ko nga rin po nangyari sa inyo. Alam niyo bang inagaw na ni Lito ang pamamahala sa mga dati nating pinoprotektahan? Ang balita po namin patay na kayo. Diyos ko, salamat General at buhay pa kayo. Kaya lang, paano kayong nakuha ni Lito? Ang lintik na yon. Nakatakas siya nung ipapatay ko siya sa inyo. Nalaman ko na may kasama tayong traidor. Mabuti na lang at hindi ko pa talaga oras ng mga sandaling yon. At hindi pa ako namatay. Ibinaba ni Alex ang hawak nitong baril. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagpakita sa kanila ang kanyang mga tauhan. Kaya mas lalo siyang nagtataka sa sitwasyon ng mga ito sa bahay niya. Ano nangyari sa inyo? Saka bakit parang nagtatago kayo sa mansyon ko? Marami sa mga tauhan natin ang pinatay ni Lito. Salamat naman General at nakabalik na kayo. Mababawi na natin ang mga kinuha nila sa atin. Hindi, Alex. Wala tayong babawiin dahil wala tayong pag-aari. Lilinisin natin ang buong Maynila laban sa mga sindikatong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Hindi na ako babalik sa masamang gawain. Pero sa ngayon, kailangan kong tulong nyo. Kailangan nyong sumama sa akin. Pero, kulang na po tayo sa mga tauhan. Tatawag ako ng press conference para sa paglilinaw sa bigla kong pagkawala. Sa ganung paraan, babalik ang dati nating mga tauhan. Alam ko na ang mga tapat at mapagkakatiwalaan ng mga tauhan ko ay handang sumama sa akin kahit saan. Matutulungan mo ba ako, Alex? Alam niyo naman po na sa inyo po ang buong katapatan ko Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpatawag nga ng press conference si Cesar. Nakarating na rin yun sa pangkat ni Lito na buhay pa ang general. Kaya halos maubos ang basyo ng bala nito sa galit nang malamang hindi napatay si Cesar. Marami ang nagpasalamat na sa wakas raw ay nakabalik na ang tirador ng Maynila. Dahil sa pagkalat ng balita, pati si Don Manolo ay kagad na bumisita sa kanya sa mansyon para alokin siya na ituloy ang kanilang naudlot na pinag-usapan. Ipinahuli niya ang mga ito sa mga pulis. Ibinigay niya rin ang mga ebidensya sa mga pulis at isiniwalat niya na ito rin ang nagpanakaw ng mga gold bars sa mga turista. Marami ang naipakulong ni Cesar.
kasama ang matataas na uri ng mga sindikato. General, ano po bang gagawin natin kina Lito? Madalas ko po makita ang mga tauhan niya. Pinapamanmanan po tayo. May alam na akong paraan kung paano silang mapapanagot sa naging atraso nila sa atin. Pero malaki ang magiging pakinabang ko sa kanila kapag hahayaan natin silang sumunod sa atin sa Mindanao. Ano po bang gagawin natin sa lugar na yun, General? Tatanaw lang ako ng utang na loob sa mga taong nagligtas sa buhay ko. Bakit po kailangan isang batalyon pa po ang isasama natin? Dahil isang batalyon din ng mga aswang ang makakaharap natin doon sa planta ni Don Manolo. Pupunta tayo ron para pumatay ng mga aswang na dalahig. General, parang ang laki na po ng pinagbago nyo. Ano po nangyari sa inyo? At bigla kayo nagkaganyan. General, hindi po totoo mga aswang. Hindi ako nasisiraan ng ulo, Alex. Totoo na aswang ang kalaban natin. Kung sa bagay, wala namang mawawala sa akin kung sasama ako sa inyo. Isa pa, sakay naman tayo ng C-130. Sakay na sila ng C-130 helicopter ay abala pa rin sila sa pag-uusap. Lalo pa at alam nilang nakasunod sa kanila ang pangkat ni Lito na gigil na makaganti sa kanya. Napapangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang marami niyang mga tauhan na magkakaharapang nakaupo sa loob ng sasakyan. Ilang sandali pa ay lumapag na ang kanilang sasakyan sa malawak na damuhan. Mabilis silang nagkubli sa makapal na puno ng kahoy para hindi sila mapansin ng mga tauhan ni Lito. Alam niyang ang balak lang ng mga ito ay pigilan siya sa pagpunta sa planta na pinoproteksyonan nito. Sinadya niyang magpasunod dito nang kahit na papano ay may magagamit siyang pain sa mga aswang na dalahig. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon si Kakang Teban. Seryoso ang mukha nito na parang kilala na siya nito dahil sa uniformeng suot niya at sa mga estrelya na nakalagay sa kanyang balikat. Hindi kagad siya nakapagsalita dahil sa uri ng pagkakatingin ng matanda sa kanyang muka. Pati na ang pagtingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Kung ganon, ikaw palang walang yang general na nagbibigay proteksyon sa planta na pumatay sa pamilya ko. Patawarin niyo ako, Kakanteban. Hindi ko po alam na aabot sa ganito ang pinagagagawa ko. Nandito po ko para itama ang mga nagawa kong pagkakamali. Madaling magpatawad, pero ang sugat na nilikha ng pagkawala ng pamilya ko ay habang buhay kong hindi makakalimutan. Gagawin ko lang po muna kung ano na ipangako ko sa inyo bago ko po haharapin ang mga nagawa kong pagkakamali sa inyo. Samahan lang po nyo kami papunta sa planta. Sigurado na ba talaga kayo, General? Nagagawin niyo to? Walang dahilan, Alex, para itigil to. Pero, General... That's an order, Alex. Maraming sibilyan na mapapahamak. Kailangan natin silang protektahan. Malalaman mo rin ang kahalagaan ng misyong ito kapag nakaharap na natin ang mga aswang na dalahig. Parang ang laki na talaga ng ipinagbago niyo, General. Hindi na po kayo ang General na nakilala ko. Sinasabi mo bang hindi ka sang-ayon sa pagbabagong ginawa ko? Ay hindi. Hindi po, General. Natutuwa lamang po ako na hindi na po kayo ang masamang General na nakilala ko noon. Kung nasan po kayo, nandun din po ako. Susuportahan ko po kayo, General. Hindi po ako tutol sa desisyon nyo. Kahit hindi ako naniniwalang totoo ang mga aswang. Totoo ang mga aswang. Pero ang nilalang napapatay nyo ay gawa-gawa lang ng mga taong nagkamali sa kanilang eksperimento at sa kasawiang palad. Isa sa mga planta na dati niyong pinoproteksyonan ang nakagawa ng ganitong pagkakamali. Halos lahat ng mga tao rito ay infected na ng nasabing virus at isa na silang ganap na mga halimaw na uubos sa mga natitirang tao na naninirahan dito. Kaya sana, gawin niyo ang nararapat para mailigtas sa mga tao. Magsasalita pa sana si Kakang Teban
nang biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril sa gitnang kakahuyan. Kasunod ang malalakas na sigawan ng mga tauhan ni Lito. Malalaki ang mga hakbang na pinuntahan nila ang pinagmumulan ng putok ng mga baril. Narinig niya ang halinghing ng kanyang kabayo sa kanyang likuran. Kaagad siyang sumampa sa likod nito. Dala ang kanyang ginintuang buhok ng tikbalang. Inihanda niya rin yon habang ang liwanag na taglay nito ay kitang-kita niyang nakabalot sa kanyang sandata. Nagsimula na rin ang pagliwanag ng buong katawan ng kabayo. Sabay patakbo niya sa kabayo. Siya! Nauna na siya sa kanyang mga tauhan, kasama si Kakanteban. Narating nila ang planta na nakatayo sa gitna ng kagubatan at nagulat sila sa dami ng mga aswang na lumalantak sa katawan ng mga tauhan ni Lito. Hindi ito basta-bastang tinatablan ng mga bala ng baril, kung hindi ito mapapatamaan sa ulo. Kaya naman, mabilis siyang bumaba ng kanyang kabayo at inasinta niya ang ulo ng mga halimaw. Maya-maya pa ay dumating na rin ang kanyang mga tauhan. Walang habas na pinagbabaril ng mga ito ang mga nilalang na nagpalit ng anyo bilang isang asong gubat. Si Kakanteba naman, gamit ang tungkod, ay sumugod na rin sa mga kalaban, habang si Greco ay nananatiling nakatayo malayo sa mga alagad nito. Sa likod nito ang mga asong gubat na panay ang pag-angil na parang asong nauulol. Naghihintay lang ang mga ito ng hudyat ng pinuno nito. Ilang sandali pa ay sumugod na rin ng mga ito sa kanilang kinatatayuan. Marami ang nasawi sa pag-atake ng mga halimaw. Isa na roon si Lito na halos maputol ang katawan sa malaking pinsalang na tamo. Nagkalat din ang mga basyo ng bala sa lupa, pero parang hindi nauubos ang mga kalaban. Kaya naman, nagpapaputok sila ng baril habang humahakbang ng paatras. Habang siya naman ay humahakbang ng pasulong gamit ang malalatigong ginintuang buhok ng tikbalang. General! Mag-iingat ka po sa paglapit sa kanila! Si Greco kailangan mong puntiryahin ng hawak mong ginito ang buhok ng tikbalang. Patamaan mo siya sa kanyang leeg. Ito na ang katapusan yung lahat. Paputukan sila! Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang malalakas na tunog ng baril. Habang ang maririnig naman sa kabilang panig ay ang angil ng mga asong nasasaktan. Halos abalaan lahat sa pakikipaglaban sa mga aswang na dalahig. Habang si Cesar naman ay si Greco ang kanyang pinuntirya. Sadya pa itong nagpahabol sa kanya, pero dahil taglay niya ang bilis na katulad ng sa kabayo, mabilis niyang naabutan ito. Sinakal niya ito ng kanyang hawak na buntot ng tikbalang, pero nakaikot ito at nakaganti sa kanya ng sipa sa sikmura. Napaatras siya sa lakas ng impact ng paa nito sa kanyang sikmura. Kaya naman, sumerko siya sa ere para gumanti rito ng sipa sa ulo. Bumagsak ito sa lupa na mabilis din naman niyang sinabayan ng paghagupit ng kanyang sandata. Tinamaan ito sa leeg, kaya sinamantala naman niya ang pagkakataon na yon. Niluhuran niya ito sa sikmura bago niya sunod-sunod na pinagpapapalo ng gininto ang buhok ng tikbalang ang leeg nito hanggang sa masunog ang buo nitong katawan. Nang tumingin siya sa mga kasamahan niya na abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga natitirang aswang, ay nakita niyang isa-isa nang bumabagsak sa lupa ang mga kalaban hanggang sa masunog ang mga ito na parang mga natutupok na kandila. Napuno ng usok ang buong paligid. Sakto naman ng pagdating ng mga tao at nakita ang mga nagkalat na katawan ng mga aswang sa damuhan. Habang ang kanya namang kabayo ay katatapos lang ding sipain sa muka ang asong gubat na kalaban nito. General! Nagawa niyo po! Natalo po natin ang mga aswang! Hindi ko akalaing totoo ang mga aswang. Iniisip ko tuloy na baka nasisiraan na kayo ng ulo Talagang alam ko naman na ganun ang iniisip mo sa akin. Pero salamat sa Diyos. Malaya na mga tao sa lugar na ito. Oras na para bumalik tayo sa Maynila. Maraming salamat sa naging pagtulong nyo sa amin, Cesar. Ay, hindi lang pala basta Cesar.
Pasensya na po, General Cesar. Hindi na po kailangan ganun, Kakanteban. Cesar na lamang po. Kakanteban, muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa nagawa niyo pong pagtulong sa akin sa pagliligtas sa aking buhay. Patawarin niyo po ko kung isa ako sa naging dahilan ng pagkawala ng pamilya niyo. Ngunit ipinapangako ko po, asahan po ninyo na itatama ko na ang lahat ng nagawa kong pagkakamali. Tao lang din kami, General, na kayang magpatawad sa mga nakakasala sa amin. Hangad naming lahat, natutupad ka sa mga naging pangako mo. Itatama mo ang iyong pagkakamali at huhulihin ng mga taong nagkakasala sa batas. Pinapangako ko po, Kakanteban. Maraming salamat po sa inyo. Nauna nang umalis ang kanyang mga tauhan kasama si Alex. Naiwan siya dahil kailangan pa niyang magpaalam sa kanyang kabayo at isoli ito sa mundo nito. Pero nagulat siya nang bigla itong maging isang tikbalang. Ang tikbalang na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Isusoli niya sana ang buhok nito, subalit tumanggi ito at gamitin daw niya sa paggawa ng mabuti sa kapwa at sa pagpapatupad ng patas at pantay-pantay na pagtingin sa batas. Sana raw ay meron siyang natutunan sa mga nangyari sa kanya. Naipasara niya ang planta at sinira ang mga kagamitan doon. Inilihim niya ang tungkol sa masama niyang gawain. Sa halip, gumawa siya ng kabutihan sa pamamagitan ng isa-isang pagdadakip sa mga kawatan at kumakalaban sa batas. Marami ang mga nahuling sindikato. Marami ding naipasara na mga bahay aliwan. Ganon din ang mga naipasarang pasugalan at nasabat na milyong-milyong halaga ng bawal na gamot mula sa mga dayuhan. Sumikat ang pangalan ni General Cesar na hanggang ngayon ay tangan pa rin ang ginintuang buhok ng tikbalang. Hindi lang siya general para sa mga batas. Isa rin siyang general na kumakalaban sa mga masasamang elemento na nagtatago sa dilim. Sa tulong ng kanyang tapat na tauhan na si Alex, naniniwala din siya na bilang isang general at sa paggawa ng mabuti ay marami siyang magagawa para itama ang sistema na umiiral sa ating bansa. Hindi lamang sa mga masasamang elemento, kundi maging sa mga tulad niya na nasa katungkulan na mas masahol pa sa mga aswang na gumawa ng kasamaan. Nangako siya sa kanyang sarili at sa Panginoon na gagawin niya ang lahat, mapuksa lamang ang lahat ng uri ng kasamaan, kahit na ang maging kapalit nito ay ang sarili niyang buhay.